Good morning, Royal Class! What's up mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating bagong YouTube channel, The Herapan Channel. Okay, so as promised, maglalagay tayo ng content dito sa ating panibagong YouTube channel, The Herapan Channel. And also, eventually, sana makapag-live din tayo dito. No? Inaantay ko lang naman ang approval ng YouTube. Sana, Diyos ko, ginoo ko. So, ginawa natin itong ating bagong channel as reserva, di ba? As a spare channel para naman kung ano't ano ang mangyari sa ating Princess Maui channel ay meron tayong panibagong platform or panibagong YouTube channel kung saan pwede tayong communicate again, no? Maiparating ko sa inyo yung aking mga opinion, ang aking mga discussion, ang aking reaction sa mga recent ganap-ganap, ganyan. And also, makita ko rin yung inyong mga comments at ang inyong panunood ng ating live. So, pag-usapan po natin itong di umano'y nalalapit na pagbanggaan. Actually, matagal ko na itong nakapag-vlog na tayo dito dati. Talagang magka-clash at magka-clash po si VP Sara at saka si PBBM. Hindi po ito magiging good news actually sa atin. Kapag medyo na-gets ko si VP Sara actually, mga ate at kuya. Kung napapansin nyo, si VP Sara, kahit na hindi siya tinutulungan ni President Marcos Jr. sa mga pangkukuyog sa kanya, 'di ba? Hindi siya nagsasalita ng hindi maganda kay PBBM. And maybe VP Sara is aware na wala namang kinalaman dito si PBBM, kundi yung malaki ang tiyan. Right? Tama ba? Baka yun na may kinalaman. At saka si Tamba, syempre. Yan si Tamba at saka si VP Sara yung nagka-clash eh. Pero talaga pong napipinto daw ang pagbabanggaan ni VP Sara at saka ni PBBM. So may nakita akong post patungkol dyan. Napin ko lang. At isi-share ko sa inyo. Hold on. Alright. Got it. Wala na akong ibang maisip kung sino ang tinutukoy dito ni Miss Sa post niyang to, mga ate at kuya. Malapit na raw tayong mamili. Paano ang pamimili? Magpi-people power ba ang taong bayan? Actually, nakapili na tayo. Nung nakaraang elections, mas pinili ng karamihan si VP Sara. 32 million ang votes niya eh. 31 million lang si Papshi. Labang si VP Sara ng 1 milyong boto. So, sa ganung numbers pa lang, alam na natin na mas gusto ng taong bayan si VP Sara. And of course, ina-anticipate na nga po ng marami na ang susunod na Pangulo ay ang pangalawang Pangulo ngayon. Right? One step closer na si VP Sara eh. Gusto na nga ng mga Pilipino, lalo na ng mga DDS, di ba? Lalo na ng mga nagmamahal kay Tatay Digong, na si VP Sara na sana yung tumakbo last year. Kaso mo, ay nga, sumama na rin ang loob ng iba kay VP Sara, hindi daw nakinig sa kanyang tatay. At baka sa katigasan din ng ulo ni VP Sara, kaya siguro sila may communication gap ni Pangulong Duterte dati. Recently lang sila nagbate, 'di ba, doon sa libing ng remains or urn ni ng kapatid ni Pangulong Duterte. Yung nakita nating picture ni VP Sara at saka ni PRRD sa parang mausoleo o doon sa sementeryo. Yun lang yung latest photos nila at saka ni-reveal ni PRRD nung mga nakaraang araw, no, sa program na Gikan sa Masa with Pastor Kiboloy na matagal silang hindi nag-iimikan ni VP Sara. Kahit yung nakaraang Pasko, hindi sila nag-iimikan. Pero nyo yun, mag-ama, or hindi maganda yung dynamics doon ng kanilang family. So, ngayon okay na sila, baka, at saka sabi nga po, parang namumugto ang mata ni VP Sara doon sa picture nila ni PRRD sa sementeryo. So baka na-realize na ni VP Sara na nagkamali siya or nagamit siya, 'di ba? Nagamit talaga siya para manalo ang malamyang Hello Kitty, 'di ba? So ito nga po ang post ni Miss Sas, malapit na daw mamili. Malapit nang mamili sino? So malamang tayong taong bayan, no? Malapit nang mamili Team Forbes Park versus Team Karaniwang Tao. So ano ito? Labanan ng mga elite. Karaniwang tao, tayo yun, mga dayuk-duk, mga hampas lupa, charot. Mga commoners. No, tayo mga alipin, ordinaryong mamamayan, no? Tayo yung karaniwang tao. Sino naman yung Team Forbes Park? Ang alam ko po kasi, ang pamilya ni Kuting ay nakatira sa Forbes Park. Ay mahal ang bahay dyan, mga ate at kuya, multi-million ang mga properties dyan. Baka nga billions eh. Lalaki ng bahay dyan, lalaki din ng lote.
Forbes Park is in Makati, right? Makati ang Forbes Park. Malapit na yun, halos katabi yata yan ng BGC. Napapagitnaan yan Forbes Park tsaka ng BGC or ng Taguig at saka ng Makati. So baka sa Makati yung Forbes Park. Comment nyo nga po sa comment section. Nadaanan ko one time yung Forbes Park Talagang yan gated subdivision, subdivision ng mga mayayaman. Right? Ang alam po sina Kuting may bahay din sa Green Hills. Isa pa ring mayamaning lugar, 'di ba? Pero Forbes Park daw may properties. So sino yung team Forbes Park? Ang iniisip ko dito si Kuting at saka si Ahas. Right? Laban sa ordinaryong tao. So anong gagawin ng katulad nating hampas lupa para matalo natin yung team Forbes Park? Ay malamang pupunta tayo sa Quezon City. Sa EDSA. People Power yarn. Lagpas ng Robinson's Galleria, right? Yung papunta na ng Camp Crame at at saka ng veterans, ganon. So lagpas ng ng Mega Mall, diretso pa, di ba? Lagpas ng doon, yung may monument, di ba? May Mama Mary diyan sa may sa EDSA Shrine, ayan, Doon pupunta ang taong bayan para kalabanin ang Forbes Park. Ang yaman ng mga taga Forbes Park. Isa pa sa post ni Miss Sass, ito, Team Forbes Park versus Team Provinciana coming up. Parang pelikula lang, coming soon. Coming up, paparating na, parang siniserve na pagkain. Coming up, Team Provinciana. Kanina, Team Karaniwang Tao So, yung karaniwang tao ay kakampi sa probinsyana. Ang probinsyana ay di basta-basta. Mahirap pulahin. Hindi, haranahin. Parang ikat ng ganun, Si Bambo ba yun? Wag na kumanta Mawi, walang pakulay. Di ba? Ang probinsyana. May ikat ng ganun si Bambo yan Anyway, so, Team Forbes Park versus Team Provinciana. Baka yung team ng probinsyana, hindi lang yung mga kababayan niya or kaprobinsya niya sa Mindanao, right? Baka si probinsyana, ang ka-team niya ay ang karaniwang tao. Malapit na daw. At kung naaalala niyo sa mga nakaraang vlog ko, may pinakita ako sa inyong screenshot ng conversation namin ng Puting Hito, di ba? Malapit na. Di ba? Pinakita ko sa inyo, malapit na daw matanggal. Ano kaya yung mga hawak ni Miss Sass, at saka ng mga puting ahas na yan, ni Queen Bojaquera, ni Attorney Vic Rodriguez? Ano kaya ang mga hawak nila, na ebidensya at prowi ba, na malapit na talagang masipa? Pero syempre, hindi papayag na, di ba, matanggal sa pwesto yung malaki ang tiyan. Siya naman talaga nasa pwesto Siya yung puppeteer, di ba? Siya yung kumukontrol sa marionette na si Pusa. Si Pusa naging marionette. Yung parang yung tao-tao na may mga strings, ganon. Ang kumukontrol doon sa Pusa na may mga strings or sa Pusang marionette ay yung malaki ang tiyan. So alam nga namang, 'di ba? Kumbaga alam nga namang kakalabanin ng malaki ang tiyan yung karaniwang mamamayan at si probinsyana. Nang wala silang kalaban, lalaban yan, papalagyang Team Forbes Park. Sino ba nakatira marami naman nakatira sa Forbes Park. Laki-laki kaya. Ang alam ko yung kapatid mismo Laude, sino ba yun? Si Alice Eduardo sa Forbes Park nakatira. Mga artista sa Forbes Park. Mga ibang politiko nasa Forbes Park, right? Ang dami namang Forbes Park, may Forbes Park na sa Santa Rosa Tama po ba? I-comment sa comment section. So, bakit magbabanggaan ang Team Forbes Park or mga ilista at ang Team Provinciana? Balak na ba ng karaniwang tao na sipain ang taga Forbes Park kasi hindi na natutuwa ang taong bayan? Paano natin kakalabanin ang taga Forbes Park? Ang yaman nila, right? Makapangyarihan, may impluensya. Ano ang laban ng karaniwang tao? Ang aasahan na lang natin yung probinsyana, yung Green Eagle, tama ba? Yung Green Eagle. Sino ba yung Green Eagle? Wala akong idea, malay ko sa iyo. Sino ba yung probinsyana? Malapit lang ba dito? Nakikita ko ba yan? Saan banda? Ay, ginoo ko.
Pero baka ang tinutukoy po ni Ms. Sas dito ay ang labanan ni VP Sara at ni PBBM. Unfortunately, hindi po yan magiging maganda. Na-discuss na po ito sa ibang TV program, baka napanood nyo, na yung nangyaring administrasyon ni PRRD, na kung saan sumasalungat sa kanya lagi si BFF Lenlen ko, si Lenny Lugs, di ba? Si Lenny Lugs Robredo. Nung panahon ni PRRD na kontra ng kontra si Lenny, lumakas ang NPA. Ito yung hindi ko napaliwanag sa discussion natin sa Princess Maui. Naging mouthpiece ng NPA si Lenlen. Ito namang si Sas, mouthpiece daw ng Beijing. Si Miss Sas. Ito nag-post dito. Mouthpiece daw siya ng Beijing, sabi ng mga ensaymada vloggers sa kanya. So naging mouthpiece si Lenlen ng mga makakaliwang grupo dahil ang layunin ng mga makakaliwa, terorista, NPA, ganyan, ay ibagsak ang gobyerno. Paano nila ibabagsak? Kailangan walang harmony. Hindi nagkakasundo ang mga nakaupo. Eh ganun na nangyari nung kay PRRD tsaka kay Lenlen, di ba? Batikos ng batikos si Lenlen kahit wala naman dapat batikusin, ngalngal na ngalngal. At magtataka kayo, si Lenlen hindi bumabatikos kay PBBM ngayon. Ay mortal silang magkalaban since 2016 dahil ang sabi ni PBBM, sabi ni President Marcos Jr. na tinalo siya ni Lenlen, dinaya siya ni Lenlen. At ang ginamit sa pandaraya, smart magic. O, ngayon, President Marcos Jr., ano na? Yung ginamit sa pandaraya, ayaw mong tanggalin ngayon. Tahimik mo rin pagdating sa smart magic. Bakit? Nakinabang ka ba sa smart magic? Ba't ayaw mong tanggalin yan? Ay gigil na gigil ka dyan nung dinaya ka ni Lenlen ng BFF ko. Sabi mo, o Lenlen ngayon, nakalaban-kalaban ni Marcos Jr. noon. Alam niyo, nasasaktan ako pag tinatawag ko siyang Marcos Jr. Kasi 'di ba, follower naman niya ako dati. President Marcos Jr. na lang. Oh. President Bongbong Marcos Jr. Ay, kasalanan mo yan. No-till ka No-till ka naman talaga, pangitan-pangitan. 'Di ba? Hindi ka makamasa, mahilig kang mga kawatsa, pa-social ka. Ay, pang Forbes Spark ka. Ikaw ba yung tinutukoy na pang Forbes Spark? Kayo ba, Marcos Jr., ang team Forbes Spark? At kakalabanin na kayo ng taong bayan at ng probinsyana. Nakakaloka, di ba? So, hindi magiging maganda kapag hindi harmonious ang mga nakaupo. Lalo na yung dalawang pinakamatataas na leader. Noon nagamit si Lenlen at lumakas talaga ang NPA kasi sumusuporta ang NPA kay Lenlen. Lahat ng banat ni Lenlen kay PRRD sinasakyan ng mga NPA, di ba? O kita nyo, ang presidenteng ito talagang mamamatay tao ng red tag, lahat-lahat na hindi niya mahal ang taong bayan, no? Ang dami namamatay sa war on drugs kasi binabatikos din ni Lenlen yan, ginagamit ng mga kaliwa. And that is maybe the reason why VP Sara is not criticizing PBBM. Not because may pinagsamahan sila, but because baka maulit yung nangyari sa term ni PRRD at ni Lenlen. Kapag binatikos ni VP Sara si PBBM ngayon, baka lumakas ulit ang NPA. Actually, lumalakas na. Lumalakas na. Sabi ng mga, yan, sina Ka Eric, sina Dr. Lorraine Badoy, lumalakas na naman daw ang NPA. Eh, bakit naman lumalakas ang NPA sa panahon mo, PBBM? Ayaw kang batikusin ni VP Sara kasi walang harmony, mawawala yung harmony. Pero VP Sara, dead man na sa harmony. Kung kailangan mo magsalita at bumatikos, magsalita ka na. After all, nasa likod mo ang karaniwang tao. 'Di ba? Ayun na nga, nasa post ni Miss Sas. Labanan na ito ng Forbes Spark or ng mga taga Forbes Spark at ng mga ordinaryong mamamayan. Kung ikaw ang tinutukoy ni Miss Sas na team na probinsyana, kami, ka-team mo kami. Nasa likod mo kami. Kakalabanin natin ang taga Forbes Spark. Hagisan natin ng tain ng kambing ang bubungan nila. Nakaka-excite. Malapit na kaya ang labanan ng taga Forbes Spark at ng taga probinsya? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo dito sa ating bagong-bagong channel, The Hair Upon Channel.